Sa ano po? Sa dugo ng ating Panginoon na itinulad sa dugo ng isang inosenteng ano? Kordero o hayop. Mga kapatid, sige po. Ano mararamdaman mo na dahil sa kagagawan mo may napahamak? Sige nga. Isip kayo. Dahil sa kagagawan mo may napahamak. Di ba nakakakonsensya? Ano po? Di po ba mga kapatid? Dapat ikaw pero may napahamak na iba. Mga kapatid, gano'n natin ngayon isipin to, ha? Dapat tayo, pero ang napahamak ang Panginoon. At ano sabi? Tinubos tayo mula sa dugo ng ating Panginoon na itinulad sa dugo ng isang inosenteng hayop na kordero. Kaya nga hindi nagtataka, kahit nung kayo sa Kristan palaging sinasabi ng pare, kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Di po ba mga kapatid? Yun po. So ibig sabihin, ang kaligtasan, bagamat libre, pero hindi siya cheap. Hindi po siya pipitsugin. Kasi may buhay na ibinuwis. At again, siguro gustuin man nating gayahin yung ginawa ng Panginoon. O sige, mamatay tayo para sa ating kapwa. Ang tanong, karapat-dapat ba tayo? Hindi. Bakit? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinong hindi nagkasala? Sige nga mga kapatid. Ako umaamin po ako. Ewan ko sa inyo. Sino rito sa inyo maglalakas ng loob na sasabihin nyo, Brad, ako walang kasalanan? So para maging tagapagligtas ka, dapat inosente ka. Paano ka magiging inosente? Kung isa ka rin. Kaya kahit gustuhin mo, hindi pa rin pwede. Pero ang ating Jesucristo ay naging karapat-dapat. Bakit? Inosente siya. Bakit? Hindi siya nagkasala. Tama po? Hindi siya nagkasala. Basahin niyo po ang unang Hebreo 4:15, hindi siya nagkasala. 1 Peter chapter 2, 21 hanggang 22, ni hindi nasumpungan ng kasinungalingan ng kanyang bibig. Kaya kung meron mang karapat-dapat, nagagawa nito ay talagang bukod tangi ang ating Panginoong Jesucristo. Wala pong iba. Tama po? Walang iba. Pero kung feeling nyo hindi kayo nagkasala, di subukan nyo. Pero maliwanag ang sinasabi ng Bible kasi na tayong lahat, given ang kasalanan, marumi. May kasalanan bang malinis? Ang malungkot nito, kasalanan, marumi, pati katwiran natin, ano ang sabi? Itinulad din sa isang maruming basahan. Kaya, ang tanong, sino ang pwedeng humarap sa atin sa Panginoon na karapat-dapat sa Kanya? Wala talaga. Pero salamat dahil ang ating Panginoon, ay ginawa ito para sa atin. Kaya nga tama po, beyond our understanding. Ang mga kapatid nating Muslim, di nila matanggap, bakit kinakailangang iba ang maghirap sa kagagawan mo? Parang wala nga namang katarungan, ano? At siguro kahit ngayon, nagtinda ng shabu yung kapitbahay mo. Ikaw ang huhulihin ng pulis, papayag ka? Sino yung dapat hulihin? Kung sino yung? Pero iba talaga isip ng Panginoon sa isip natin Iba yung way niya sa ating paraanan. Alam kasi na walang sino man sa atin ang pwedeng gumawa nito. Kasi lahat ay nagkasala, mga kapatid. So ngayon, tingnan po natin kung gaano katindi ang halaga na binayad ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Ako mga kapatid, hindi pa ako nagbibiro, ewan ko lang. Halimbawa po, mga kapatid, eto. Anong pahahalaga nyo, halimbawa? Alin mas mahalaga? Buhay o mga ari-arian? Kung nagkataon mayaman ka, tapos kinidnap yung anak mo, sasabihin ng kidnapper, eto ang ransom. Lahat ng pera at ari-arian mo, yun ang gusto naming ransom. Ibibigay mo o hindi para sa anak mo? Kung ako ang tatanungin nyo, ibibigay ko lahat. Bibigay ko lahat. Bibigay ko lahat. Kung hihingin lahat, ibibigay ko kapalit ng buhay ng anak ko. Ewan ko sa inyo. Kasi isipin ko, yung buhay, hindi mapapalitan yan.
Pero yung mga ari-arian, at saka iba yung attachment mo sa mga ari-arian kaysa sa... Are you with me mga kapatid? Tama po ba? Tama po. Pero tingnan nyo yung Panginoon, no? Hindi sinabi, sige, tubusin ko na lang kayo ng ginto. Hindi mga kapatid, oh. Ang matindi nito, alam nyo, sabi ko nga, sinasabi ko na ito noon pa, at hanggang ngayon uulitin ko, kahit 4 ang anak ko, halimbawa, iaalokin ako ng gobyerno. O Mr. Thompson, 4 naman yung anak mo. May bibitayin ngayon talagang kriminal. 4 naman ang anak mo, mamili ka sa 4, si Baba ba, si Dongdong, si Dangdang, o si Dingding. Bahala ka dyan, basta kahit sino sa kanila. Ha? Isa dyan, sa halip na yung bibitayin yung totoong kriminal, yung anak nyo na lang. Kahit sino dyan. Bibigyan namin kayo ng pera. Naku mga kapatid, di na, oy. Di na. Kahit ibigay nyo sa akin buong Pilipinas, tapos kapalit isa sa mga anak ko, kahit may matitirang 3, wala akong ibibigay dyan kahit isa. Nasusundan nyo po ba ako? At malamang kayo din naman, baka ganun din naman ang gagawin nyo kung alukin kayo ng ganyan. Tama po? Aanin ko yung pera, mawawalan ako ng anak, di ba? Pero ang Panginoon, tingnan nyo, hindi 2, hindi 3, kundi natatanging anak ang ating Panginoon, pero hindi niya hindi niya pinagkait. Kaya tingnan nyo ngayon kung gaano kalaki ang halaga. Matutumbasan ba ng mga bagay na mahalaga sa mundong ito ang ginawa ng Diyos para sa kaligtasan mo at kaligtasan ko? Mga kapatid, sa totoo lang, kahit anong abstract, kahit anong mathematics, kahit anong scientific, mahirap i-explain po ito. Mga kapatid, mahirap i-explain ito. Mabuti na lang, sabi ko, ang Diyos ay hindi katulad ng ating mga pag-iisip. Kasi katulad natin, ako nga 4 na anak, hindi ko ibibigay kahit isa lalo pa kung nag-iisa. Pero ang Diyos, sabi nga, for God so loved the world. Di ba mga kapatid? Gano'n na lang pagsinta ng Diyos ang liputan ng kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya, wag mapahamak, kasi sigurado nandun ang punta natin wag mapahamak, kundi bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita po, So yung kaligtasan yan ay talagang hindi biro. Tinubos tayo ng Panginoon sa isang hindi natin pwedeng tapatan na halaga. Dahil buhay ang naging katapat. Buhay ng isang inosente. Kaya pag di ka pa na konsensya, ewan ko na lang. Siguro hindi ka lang pusong bato, mga kapatid. So I have so much to say, pero ang dami ko pang gustong sabihin dito sa ibang bahagi. Punta tayo dito sa second part, fasting. Ano yung fasting na nakaka-displease o hindi katanggap-tanggap sa Panginoon? Ito yun, mga kapatid. By the way, huwag mong ipagkakamalian yung mga fasting na ginagawa ng mga Israelita, take note, yung mga fasting na yon, Diyos din mismo ang nagsabi na dapat nilang gawin. Sa madaling salita, utos din po ng Panginoon yan. Tama pa mga kapatid? Kaya lang, bakit hindi naging katanggap-tanggap yung fasting na mismong ang Diyos din ang nag-utos? Bakit po? Kasi ginagawa nila yung rituals, pero yung ibang bahagi na kasama rin naman sa ipinagtagubili ng Panginoon ay hindi nila ginagawa. Mga kapatid, maaring nagsusuot sila ng magaspang, maaring naglalagay sila ng abo sa ulo, o maaring pinaka-particular na fasting ay yung self-denial when it comes sa pag-inom ng tubig at pagkain. Yun ang pinaka-particular na fasting. Hindi kakain at hindi iinom ng tubig. Again, sino nag-utos nito? Diyos po ang nag-utos din ito. Pero bakit hindi naging katanggap-tanggap sa puntong ito? Take note, mahalagang makita po rin natin yung tinatawag na spiritual condition ng panahon na yan. Bakit hindi naging katanggap-tanggap itong uri ng fasting na Diyos din naman nag-utos? Bakit po? Hindi nga sila kumakain. Pinahihirapan nga nila yung sarili nila sa pamagitan di pagkain, di pag-inom. Pero, yung ibang mga bagay na iniutos ng Diyos na hindi rin nila dapat pabayaan, katulad ng katulad ng pagtulong sa mahirap. Mga kapatid, yun naman ang binabaliwala nila. Kaya nung sinasabi ng Panginoon na ang mas gusto kong pag-aayuno, mga kapatid, yung pag-aayuno na nakapagbibigay
Kaluwalhatian sa Panginoon ay ang alin? Ay ang palayain ang mga nabilanggo, lalong-lalo na kung ito'y nabilanggo ng hindi makatarungan. Kalagin ang tanikala ng pagkaalipin. Very basic mga kapatid, ang gustong fasting ng Panginoon. Pag may nakita kang gutom, ano ang sabi? Dapat mong pakainin. Pag may nakita kang hubad, dapat mong bigyan ng damit. Pag may nakita kang uhaw, dapat mong painumin. Pag may nakita kang taga-ibang lupa, mag-ingat lang kayo dito ngayon kasi maraming nagpapanggap. Baka kunyari, kapatid, maraming ganyan makikituloy, nanakawang ka lang naman pala. Yan ang medyo pag-iingatan nyo ngayon, mga kapatid. Marami ng ganyang kaso, no, Pastor? Marami ng ganyang kaso. Pinatuloy mo na. Oh, pinatuloy mo na. Nako, pag-ising mo, dyan naman ho kayo mag-iingat. Baka mamaya si Brother Richard kasi patuloy yun. Nako, ingat-ingat kayo dyan sa puntong yan, ha. Pag kayo di nag-ingat, wala na akong pakialam dyan. Sinasabi ko lang, isa yan sa sinasabi ng Panginoon na fasting na talagang katanggap-tanggap sa Kanya. At may copy-paste yan, Pastor. May copy-paste yan sa Matthew chapter 25, 41 to 46. Okay? Patungkol doon sa parable of the goat and sheep, di ba? Na yung mga maliligtas, ang sabi ng Panginoon, pumasok kayo sa verse 34 ng Matthew 25, dahil yung kaharian, inihanda ng Ama para sa inyo bago pa itatag ang sanlibutan. Ano po yung naging gawain ng mga taong maliligtas pagdating ng panahon? Nagpakain sila ng gutom. Nagpainom sila ng uhaw. Nagbigay sila ng damit sa mga hubad. Nagpatuloy sa walang malilipatan. Dumalaw sa mga bilanggo. Nag-asikaso sa mga may sakit. At ang tanungan ng mga taong ito, Panginoon, kailan ka namin pinakain nung ikay gutom? Kailan ka namin pinainom nung ikay uhaw? Kailan ka namin dinalaw nung ikay nasa bilangguan, etc., etc. Ang sabi ng Panginoon, ginawa nyo sa mga pinakamaliliit na ito. Ginawa nyo sa akin. So, ibig sabihin, ang isa pala sa talagang ikinalulunggo, madalas natin sabihin, gusto ko maglingkod sa Panginoon. Isa pala sa talagang direct na kalugod-lugod na paglilingkod na tinatanggap ng Panginoon, ay yung tayo'y makialam sa buhay ng ating kapwa, pakikialam para sa kanilang kabutihan. Ipo ba mga kapatid? Ipo ba? Yung bang gumagawa ka ng kabutihan na wala kang hinahangad, again, warning din ha, wala kang hinahangad na mapunta sa'yo yung kapurihan. Kasi pag sa'yo naman ang kapurihan, para ka lang mga Pariseo at mga Iskriba na sinasabi ng Panginoon, ipokrito kayo, nagbibigay kayo ng ikapo. Pero pinababayaan nyo ang higit na mahalagang bahagi ng kautusan. Ano yon? Yung pagbibigay katarungan sa mga naaapi. Awa, mga kapatid. And I know na hindi naman ho siguro nagkulang ang bawat isa sa atin dyan. As an individual, ginagawa po ba natin yan? Corporately speaking, ginagawa ba natin bilang church? Alam ko po, may mga project tayo dyan, di ba? Kaya nga, lahat naman yata ng ating local church may Dorcas Society. Tama pa mga kapatid? Yung Dorcas Society na yan ay talagang nilagayan sa church bilang katuwang sa ministry. Ano ang pangunahing ministry ng Dorcas? Meron tayo di ba? Sinabing Dorcas, alam na natin ito. Ito'y ministry talaga. Pagtuwang talaga saan? Sa pangangailangan ng ating kapwa. Alam niyo mga kapatid, I have so much to say about this, pero gusto ko lang sabihin sa inyo, tayo po, pare-pareho namang sabihin na hindi naman nakakaalwan masyado. Kumbaga pero nakakarao sa tulong ng Panginoon. Tama po mga kapatid? So, wag niyo pong isipin na pagyayabang yung pagpapakita ng pagtulong sa kapwa, malibang ang espiritu mo'y katulad sa Pariseo. Ito lang gusto kong ipunto sa inyo. Gusto nga ng Panginoon na makita ng mga tao yung ating mabuting ginagawa. Tandaan niyo po, nasa Mateo 5:14-16 yan. Kasi wala naman na niyang ilaw, sisindihan mo tapos tatakpan mo. Ano silbi niyan? At yung liwanag na yan na sinasabi ng Panginoon sa Mateo 5:14-16 ay may kinalaman sa ating mabubuting ginagawa.
Na pag nakita ng tao, take note ang point ha, pag nakita ng tao yung mabubuting ginagawa mo, hindi ikaw ang papupurihan, kundi sino? Kundi sino? Ang Diyos. So nakita niyo yung pagkakaiba nung sa chapter 6 sa chapter 5 ng Matthew. Sabi sa chapter 6, yung ginawa ng kanan, kamay, wag nang malaman ng anong kaibahan. Kasi yung mga Pariseo, pag tumulong sa kapwa, abay magpapaturotot pa, tot. Si Pariseyong Richard, tinulungan si mahirap na Lawrence. Ganon sila. Kailangang i-announce. Hindi kailangan yun kasi pag ganon ang ginawa mo, ibig sabihin, ang kapurihan gusto mong mapunta sa iyo. Pag ganon ang motibo mo, ay kahit magbigay ka ng isang truck na bigas araw-araw, hindi yon kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Pero kahit na isang kalderong lugaw ang ipinakain mo sa iyong kapitbahay, basta ang mithiin ay ang mabigyang kapurihan ng Panginoon, ay mas tatanggapin ng Panginoon ang isang kalderong lugaw na ginawa para sa kanyang kapurihan kaysa sa isang truck ng bigas na ginawa para sa sariling kapurihan ng nagbigay. Are you with me? Para wag kayong matakot na ipakita rin yung magandang ginagawa niyo mga kapatid. Alam nyo, kahit mahirap po tayo sa totoo lang, eto na nga. Tingnan nyo, kung puro leksyonal, walang practical application. Nanonood po kayo. Sabi ko sa aking program, sakto, devotional tsaka lesson. Nagkataon na, pastor, yung tinatalakay ko kasi may morning na rin akong, may devotional na rin ako sa umaga. Hindi po sa, sakto, nagkatuwang yung tinatopic ko sa devotional. Nataon na ito rin tinatopic natin ngayon. Kaya tingnan nyo po. May nagbigay. Sabi ko, magpipiding po ako kahit once a week. May nagbigay ng heavy duty na kalan. Ay ko, once a week. Worst scenario, twice a month. Sabi ko, kung sa budget kong sarili kong bulsa kukunin, worst scenario, twice a month. Pero ang target ko is once a week. Magpapakain ako ng lugaw doon sa iskinita namin kasi parang factory ng mga bata po doon. Nagsusulputan na lang yung mga bata. Sabi ko yun ang aking tingnan nyo, hindi man ako nanghihingi, may nagbigay ng kalan. Tapos may nagpadala ng 6,000 kahapon. Di sabi ko yung 6,000 na yon, sa 1,000 na budget per week, di 1.5 month na agad yun. At sure ako bago maubos yung 6,000 na yon, malamang may magpapadala na naman. Pero again, gagawin ko yun hindi para sa kapurihan ko dahil wala akong balak na diba? Sa sarili nating kapurihan, wala. Gagawin natin yon para sa Panginoon. Tama po. Sabi ko, who can tell? Malay natin, ngayon ang mga batang ito, ang after ay lugaw, physical na pagkain. At baka ma-curious sila sa ginagawa natin. Later on, ma-curious na sila at maghangad na ng spiritual food o spiritual na pagkain. Di ba mga kapatid? Kaya dyan, ang dami-daming mga kapatid. Tandaan, ang mga maliligtas, ito lang po ang ipapaalala ko pala. Ang mga maliligtas, hindi po sila pagdating ng panahon, ang tawag ko nga po, may sakit silang amnesia sa kanilang ginagawang kabutihan sa kapwa. Kaya nga ang tanong nila, Panginoon, kailan ka namin nakitang pinakain ng ikay gutom? Pinainom ng ikay uhaw. Sabi ng Panginoon, ginawa nyo sa inyong kapwa, ginawa nyo sa akin. So ibig sabihin yung mga taong talagang pagdating ng panahon ligtas, kahit gumagawa ng kabutihan sa kapwa, hindi nakalista. Di ba? Hindi yung pagdating ng panahon, ikaw naman natulungan ko, baka naman pwede naman ngayon, ako naman. Hayaan mong mag-payback sila in a natural way. Alam mo, sabi ng ating lesson, gaganti sila sa kanilang pwedeng maigante. Ito po. Konting-konti na lang bago natin tapusin. Mga kapatid, ngayon po, nagpapagawa ko ng 3rd floor. Maliit lang naman kasi gusto kong ilaan talagang studio para sa program. Counselor, talagang ilalaan kong room para sa studio. At sabi ko nga, kung may mga kapatid na manggagaling probinsya, transient lang naman, mga 2-3 araw, wag lang sabay-sabay. Sabi ko, ang maximum of 5, kung magkasabay-sabay man, ay tumuloy doon, libre lahat. Yun po ang
Yun po ang dahilan bakit ko pinagawa yun. Ano po, mga kapatid? So, yung mga nagtatrabaho, alam mo naman sa Manila, dahil nga mga dingding lang yung pagitan, kunting ingay dyan, pwede kang sitahin ng mga kapitbahay mo. Hay, ano yun? Alam niyo yung mga kapatid, dahil sa nung kasagsagan nga ng pandemic, may mga nagtiwala sa ating nagpadala ng pera, tapos namudmud tayo ng konting pagpapala sa paligid. Kaya yung ganong mga tapang ng mga kapitbahay ko, nalaman na ako yung may-ari nagpapagawa. Ay, wala silang tapang ngayon. Hindi nila masaya. Ay, bakit wala po, tahimik po sila. Tahimik sila. Kita nyo, hindi ko maninihingi yung respeto nila. Hindi ko na nga kinausap. Yung mga karpentero na lang ang, alam naman nila, Kuya Richard, na sa'yo to. So, yung tapang nila, kumpara doon sa mga kapitbahay din naming may ganung ginagawa nakaraan. Kasi, yun na nga, yun ang problema sa Manila na talagang literal na ding-ding talaga lang ang pagitan. Konting kaluskos mo doon, pwedeng magreklamo. Pero ngayon sa awa ng Diyos, mga kapatid, nakita ko naman, ay, kay pastor pala yan. So, hindi ko man hinihingi. Pero may payback May payback dahil gumawa ka naman ng kabutihan na nakita nila na wala ka namang ibang hinahangad o kapurihan sa iyong sarili. Kapatid. Kaya, again huwag pong mahiya, magpakita ng mabuting ginagawa, basta para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Mga kapatid. Pasensya na, Sir Lawrence, mabuti nga ngayon at hindi ka na namumulitika. Pwede kong banggitin ito. Kadalasan, hindi ko nilalahat, di ba? Unlike mga politiko talaga, kadalasan, gagawa ng kabutihan dahil pagdating ng eleksyon, hinahangad yung, di ba? Totoo naman, di ba? Totoo yun. Meron nga doon dati sa Muntinlupa alam mo naman yung mga botante, kahit di ka pa nananalo, ang tawag sa'yo kung anong kinakandidatuhan mo. Dati noon sa bayanan Muntinlupa, hindi pa uso yung tubig ng Maynilad o Nawasa. Poso. Nangangandidato. Pangalanan ko, baka sabihin nyo hindi totoo. Ang apelido na si Timbol. Yung si Timbol, kilala doon sa Muntinlupa, paggawaan ng mga sidecar ng tricycle. Basta, sa steel, product at work. Eto na. Mayor, paggawa nyo naman po ng poso dito kasi poso talaga kami noon. Poso. Pinagawa naman. Boboto ka po namin. Nako, mga kapatid, sa totoo lang. Pagdating ng eleksyon, napansin niya, yung mga pinagawa niya ng poso, halos puro siya talo. Alam niyo ginawa niya? Pinabunot lahat ng pinagawa niyang poso doon sa mga lugar na talo siya. Ang tinira lang doon sa mga sitio o barangay na panalo siya. So, nang ibig ngayon sabihin nun, malinaw, di po ba? Na yung paggawa mo ng kabutihan sa kapwa, ibig lang sabihin, gumagawa ka ng kabutihan sa kanila dahil meron ka ring may expectation ka rin, may payback ka rin inaasahan. Tama po? Sa ating mga Kristiyano, hindi pwedeng mag-ugaling politiko tayo, sa paggawa po ng tulong sa kapwa. Dapat talagang mula sa puso. Kaya mo ginagawa, gusto mong tumulong para sa kanila. Amen po ba, mga kapatid? So yun po ang ating maging kaisipan dyan. So bahala na ang Panginoon na gumanti sa ginagawa mong kabutihan. Mga kapatid? Ayan. So, bago ko iwanan ito, nakakatuwa, Nung magsimula ako ng program, bago yung, of course, nauna yung pag-aralan natin, kami ni Brother Johnson. Pero itong ginagawa kong Sabbath School lesson ngayon, tsaka yung morning devotional, ginawa ko ito out of passion talaga. Sabi ko, gusto ko lang magkaroon ng ministry na, at saka inisip ko talaga noon, Sir Lawrence, ano kayang programa ang pwede kong gawin na walang putol-putol, yung hindi yung isang beses, dalawang beses, isang linggo, biglang pinaisip sa akin ng Panginoon, Sabbath School lesson, talakayin mo. Ayan, hindi ka mauubusan ng hindi ka mauubusan ng topic dahil araw-araw talaga mula Sabado hanggang Sabado. Tama, mga kapatid? Kaya hindi ako naubusan ng topic At nung nagpasimula ako niyan, talagang nakadata lang ako. Walang internet, sir. Walang internet. Data, 50 pesos gabi-gabi. Walang nag-i-sponsor. Nagpakabit ako ng internet. 1,700 isang buwan. Wala rin yung iniisip, basta babayaran ko to. May nagta-tricycle naman ako. Pero ngayon, mga kapatid, pansinin niyo po, dala-dalawa internet ko, dala-dalawa rin nag-i-sponsor na magbayad ng internet ko. Hindi ko hiningi yun. Sila nagkusa, Brother Richard, may sweldo ba kayo sa ay, nako, sa awa po ng Panginoon, kahit singkunduling, wala naman. Ganon. Sabi ko, opo. Hindi tayo naninira. Ganon naman talaga, Pastor. Wala. Talaga. Sige, ako na po bala sa internet. Hindi na ako namang problema ng aksyon.
O ngayon, may nalaman pinapagawa ko yung third floor. May nagbigay pang air condition. Wala pa nga, hindi ko nga binabalak sana lagyan ng aircon. Mapipilitan tuloy akong palagyan ng aircon kasi may nag-donate na ng pang air condition, di pa nga tapos. Mga kapatid, so basta tayo yung kumbaga yung tinatawag na tayo po'y ano lang talaga. Spontaneous yung ginagawa natin. Ang talagang ginagawa natin, hindi para sa ating kundi sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ha? Na magkasakit ako, Brother Richard, kawawa ka naman. Padalang kaya kita, kahit pambili man lang ng prutas nang makarecover agad ang katawan mo, hindi ka nang hihingi. Pero, ang Panginoon, mauunahan mo ba sa paggawa ng kabutihan? Bago ka pa mag-isip, alam na agad ng Panginoon kung papaano ka babalikan. Ayan ha, mga kaibigan at mga kapatid, kaya nga, pansin po natin, eto, delighting in God's may kinalaman to sa Sabat. Gusto ko lang talakayin kasi sabi po ng ating leksyon, konektado ang tatlong ito. Unang-una, anong koneksyon ng plan of redemption sa fasting at sa pagkakaroon natin ng delight sa araw ng Sabat? Lahat pong ito ay may kinalaman sa supposed to be ay gratitude natin. Pansinin, ano po? Gratitude natin. Ba't tayo nagpa-fasting? Kasi nagbibigay tayong pasalamat, inaangkin natin na ang Diyos ang lahat-lahat sa atin at nagbibigay ng lahat sa atin. Kadalasan, bakit ba nagpa-fast yung isang tao? May gusto silang hilingin sa Panginoon, tama? O kaya naman may pinagsisihan sila. At lahat ng yon, ibigay ang kahilingan mo at patawarin ka out of gratitude. Ginagawa mo yan. Tama po? Bakit ka gumagawa ng kabutihan sa iyong kapwa? Kasi hindi ka lang ang pinagpapala. Dapat makita mo sa sarili mo na dahil pinagpapala ka, ikaw po ay channel of blessing sa iba. Kaya lahat ng ito'y konektado, mga kapatid, sa ating gratitude. Pagpapasalamat sa ginawa ng Panginoon sa atin. Pagpapatawad, pagbibigay ng gusto natin, pagpapala sa atin. At dahil sa pagtanaw mo ng utang na loob, eto, yung Sabat ng Panginoon ay maging delight dapat ito sa iyo. Maging kasiyahan. Uy mga kapatid, wag naman sana, lalong-lalo na, kadalasan ito naririnig ko sa may mga negosyo, lalong-lalo na ang malaki ang mga kinikita. Pagdating na ng araw ng Biyernes, sa halip na magpasalamat at sabihin, ay salamat, Sabat na naman. Ay yung iba, ganito maririnig, hala, Sabado na naman pala. Ha? Sa halip na matuwa. Ha? Dahil sa darating na naman alin, ang araw ng Sabat. Para bang nagiging burden pa sa kanila. Ang sabi po dyan, maging delight. At kung ikaw na may talagang tumatanaw ng utang na loob, magiging delight talaga sa iyo yan. Biro mo, 6 na araw ka ng pinatnubayan. Ang ating lesson, ang sabi dito, yung Sabat na binabanggit dyan, ay yung Day of Atonement. Yung minsanan sa isang taon. Pang ilang araw nga po yun? Pang 7 buwan, ika-10 araw ng ika-7 buwan sa kalendaryo ng religious calendar ng mga Hudyo. Yung tinatawag na Tisreten, yung tinatawag na Yom Kippur. Pero, nevertheless, ang literal 7th-day Sabbath keeping ay dapat maging kaluguran lalo sa atin. Tama po? Alam niyo po, nung nagtitinda kami ng kapatid ko, araw-araw, 2:00 ng madaling araw, gumigising kami para kumuha ng hopya sa monumento, ipupunta sa Alabang. Tingnan niyo yung distance niya na, monumento, papuntang Alabang. Kaya talaga napipilitan kami, 2:00, gising na. Dahil pag naunahan kami sa pila, tanghali na. Araw-araw na ginawa ng Panginoon. Talagang ganun. Mula Linggo hanggang Biyernes. Pero pag dumarating na yung Biyernes, kinabukasan Sabado, talagang nasasabi, ay, salamat, Sabado na bukas. Ay, salamat. Na-appreciate talaga namin na may Sabat. Di katulad ng iba. Lalo yung mga negosyante, hindi ko nila lahat. Kaya yung mga kahit di negosyante, busy-busy, araw-araw, no? Sino ba hindi busy? Sabagay yung iba, busy sa katatambay. Yung iba, totoo naman talagang busy. No? Sabi nga, pag araw ng Biyernes, yung iba parang gustong tukuran, wag ka munang lumubog, wag ka munang lumubog.
Kasi tinuturo din dito kung kailan nag-i-start ang pangingili ng Sabat. Paglubog hanggang sa paglubog. Tama po? Oh. Pag Biyernes na, huwag ka munang lumubog. Please, please. Pero pag araw naman ng Sabat, sabi nga parang saranggola na gustong hilahin agad pababa. Lumubog ka na, lumubog ka na. Pag ganyan ang attitude nyo, hindi delight sa inyo ang Sabat. Hindi nagiging kaluguran sa inyo ang Sabat. Ako sobra ko talagang na-appreciate sa buhay ko yung Sabat. Lalo na nung kasagsagan ng tayo'y nakikipagpatintero sa mga bus sa EDSA. Hay, salamat hay, salamat bukas hindi obligadong gumising ng alas 2. Di ba? Talagang blessing talaga sa akin. Yung iba sabi ng kaibigan ko may-ari ng junk shop, kaya sinunog ng Panginoon yung junk shop ko, sinisi pa yung Panginoon. Kaya sinunog ng Panginoon junk shop ko. Bakit? Pag Sabado, sarado yung harap pero likod ng pintuan, nandun sa likod, doon ako namimili ang bakal, bote, Kaya sabi, kaya sinunog ng Panginoon yung, baka mayroon dyan mga tindahan, sarado nga harap, sa likod naman nagbebenta, ha? Mga kapatid, talang wag nyo rin gayahin yung sabi ni Pastor Bautista. Doon sa Mindanao, sa Bukidnon, sabi niya, abay, Sabado, nandun ako sa hulihan, dahil di pa siya nagsasalita. Nakaupo yung elder. Tumabi yung isang elder. Abay, Sabado. Sabi sa kanyang kumpare, pare, kung hindi Sabado ngayon, binibenta ko sana yung kalabaw ko. Sabi isang elder. Kung hindi Sabado ngayon, magkano yung kalabaw mo, pare? Sabi na. Kung hindi Sabado ngayon, pare, 7,000 ang kalabaw ko. Sabi naman ng elder, kung hindi Sabado ngayon, pare, baka pwedeng 6,000 na lang yung kalabaw mo. Sabi na nagbibenta, pare, kung ganyan, magkumpare naman tayo. Kung hindi Sabado ngayon, pwede na, 6,000 bibigay ko sa'yo. Biro mo, Sabado. Nag-presume na hindi Sabado. Kung hindi Sabado ngayon, Sabado naman. May mga ganun ho ba? Sa tingin nyo ba, delight sa inyo yung Sabat pag ganyan? Nako, mga kapatid, gawin yung delight ang Sabat, mga kapatid. Iurong natin yung ating mga paa sa paggawa ng mga bagay na pansariling atin. Yung mga binata dyan, huwag muna kayo manligaw hanggat hindi sunset. Pasunsetin nyo naman. Ang dami namang araw, mula Linggo hanggang Biyernes, manligaw kayo. Pero pag Sabado, tigil muna ang diskarte, ha? Patapusin nyo muna yung sundown worship. Hindi yung Sabado, nagkakalabitan na kayo dyan. Ha? Yan ha, kaya gawin natin lahat ng ating activity sa araw ng Sabat. Ituon natin. Sa alam nating makapagbibigay lugod sa Panginoon. Ano ba ang pwedeng makapagbigay kaluguran sa araw ng Sabat pagdating sa mata ng Panginoon? Ang Sabat ay inilaan sa corporate, take note, isa sa dapat gawing activity sa araw ng Sabat para sa corporate worship. Eto, ganito. Natamaan lang tayo ng COVID, kaya medyo napahinga tayo ng halos isang taon. Pero thank God, at least ngayon, nagagawa uli natin. Tama po ba? Bagamat nakasurvive tayo doon sa mga virtual na pero di ba mas maganda talaga yung meron tayong actual fellowship? Tama po, mga kapatid? Yes. Alam nyo, ayan, dapat papunta sa simbahan. Masaya at talagang masigla ang kilos ng paa. Di yung papunta ng simbahan parang ang bigat. Tapos pagdating late na nga, napahaba-haba lang ang sermon ng speaker, una pang uuwi. Tapos di na rin babalik sa hapon. Masakla pa nito, pati mga participants, kaya hindi makapag-umpisa yung program, sila pang mga late. Siguro kung si Pastor Nelvin nagsasalita nito kanina pa, at ganyan sinasabi ko mamaya, pag-meetingan natin sa board ito, ipatransfer natin to sa ibang distrito pagkatapos ng kanyang sermon. Mga kapatid, kaya walang sinabi si Pastor, ha, ako lang ito. Diba? Make the Sabbath a delight, mga kapatid. Masaya po ba kayo pag Sabbath? Amen? Isa sa dapat nating gawin pag araw ng Sabat ay ang corporate worship. Ngayon na pinahihintulutan na ulit tayo, samantalahin natin, ha, mga kapatid? Mantalahin natin.
Sana wala nang pa-late-late. Ay, kami medyo na late. Galing pa kami ng Pangasinan. No? Pero yung mga nandito lang, late pa. Nako po. Nako. Iwan ko lang. Pero anyway, sabi nga, ang paalala ay gamot lang naman po sa mga nakakalimo. Kaya, at isa pa, hindi ko kayo pinepersonal kasi wala tayong away na personal. Tama po? At hindi naman kayo ang pinatatamaan ko. Huwag kayong assuming. Katabi mo, yun, hindi ikaw. Mga kapatid, ayan, so far, I think na nakita ko naman na po at nabanggit ko na yung mga pinakamahalagang punto ng ating lesson sa nakaraang Sanlinggo. Una, tandaan ano po, ang Diyos ay dahil sa lubos niyang pagmamahal sa atin, ay siyang gumawa ng lahat ng paraan para tayo po para tayo po ay magtamo ng kaligtasan. Tama po mga kapatid? Ang isip ng tao, kung sino ang may kailangan, siya dapat lumapit. Pero nakita natin, tayo na ang nangangailangan, ang Diyos pa rin ang... iba talagang isip ng Diyos sa isip natin. At again, yung pinambayad niya para sa ating kaligtasan, hindi pilak, hindi ginto, kundi mismong buhay ng kanyang natatanging anak, ang ating Panginoong Kristo. Mga kapatid? At dahil sa pagtanaw natin ng utang na loob, sa ginawang pagliligtas sa atin ng Panginoon, may inaasahan siya sa atin na dapat nating gawin. Individually and corporately. Okay? Kaya nga, lahat ay may pananagutan. Walang masama sa tipikal na pag-aayuno. Hindi ka kumakain, hindi ka umiinom, walang masama. Pero, aside from that, huwag kaliligtaan ang mga practical godliness na inaasahan ng Diyos na gagawin natin para sa Kanya. Ano yung mga practical godliness na yun? Pagpakain sa gutom. Sabihin nyo, mahirap ako. Hello, tumingin ka sa paligid. Sisiguraduhin ko, may mas mahirap kaysa sa'yo. Tandaan nyo yan. Kaya, anumang bagay na makita natin, may pagkakataon tayo na gumawa para sa Panginoon, samantalahin natin. Ano ho? And of course, dahil sa patuloy nating pagtanaw ng gratitude, kinikilala natin ang Diyos na pinagmulan ng lahat ng kung anumang meron tayo. Nakiusap naman ang Diyos na na ingatan ang kanyang araw ng Sabat. At sa araw na ito, gawin mo itong gawin mo itong wag niyong kalilimutan mga kapatid, delight. Ano na nga uli ang delight sa Tagalog? Yung malalim, kaluguran. Iba yung kaluguran sa sa Kapampangan, no? Kaluguran is parang pag-ibig, no? Pero itong delight dito, yung kaluguran, yung mababang salita, gawin mong kasiyahan. Maging masaya ka. Pag araw ng Sabat, wow, makikita ko na naman ng mga kapatid. Wow, meron kaming Branch Sabbath School. Wow, meron kaming Crescent Ministry. Wow, Hindi yung kailan araw ng Sabat ay nagiging layman ka. Layman, kasi lay ng lay. Nakalay. Kasi 6 na araw pagod. Pagdating ng ikapito, sa halip na ibibigay sa Panginoon, nakalay na lang. Kaya, maging kaluguran sa atin ang araw na ito. So I have so much to say, pero alam ko po na ang ating oras ay alas 10:30 na. 10:36, tama po ba yan? 10, yan. Sige, 10:37. So, pahintulutan pa ho ba natin magkaroon ng question? Kayo po, kasi ako pumunta rito, inilaan ko talaga tong panahon ko para dito. So, ipapahintulot nyo po, may tanungan, ready naman po. Sige po daw, sige. Sino po ang gustong sumusog, magtanong? Nako. Pasensya na. May nagtatas po ng... si Ma'am Joy. Sige, Ma'am Joy.